Eto yung ano, napanood ko sa to kanina sa UNTV and naisip ko, magandang pag-usapan 'to, Sige, pag-usapan natin. Ito kasi yung balita. Game. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan, si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 So at weird. 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga Ito siya si Ronald bilang, Llamas. Wait lang, Ito si Ronald Llamas. He's all over the place. He's all over the place. Ito si Ronald Llamas. adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak tumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa. Almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa, 2028 pa. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party list representative. Party At list? sakaling matuloy ito, may tsansa rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ngayon nagsabi, party list, ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun, Hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 Are you sure? performance. Hindi Anong ka- maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pwede 16 million na uboto mo sa party list. Hindi pa tatlo lang. Wala ko, Tatlo lang yun. 16 million, madami. Kaya nga. Oh, Bigla ko napaisip sa Senado. Sige, for okay. night, Hmm. speaker, ng boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Ano na pera na i-distribute sa mga legislators, iboto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun, Tingnan nyo yung hypocrisy talaga ng mga DDS. Tingnan nyo yung... Look, listen to the hypocrisy of the DDS. Sabi, ni Malu Tiquia, yung senador, granted na yun, madali na yung senador eh. Pero yung party list, alam nyo, that's number one, that is, I think, nakaka-insulto na kay Digong yung party list. Ipa-party list nyo pa siya? Pero syempre, bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at lagyan nyo ba ang account details sa dyan. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop din sa ating bansa. At kapag gumamit pa kayo ng aking promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Magsesenador, tapos meron pang Duterte na party list. Okay. Bakit ko sinabing ipokrito? Okay. Di ba isa sa mga pinupuna, isa sa mga binabato ng mga DBS, Duterte Balasuba supporters. By the way, may mga DDS akong kaibigan, okay sila. Para sa utak ko, magkaiba ang DDS, magkaiba ang DBS. So, yun lang para lang malinaw. Yung mga Duterte Balasuba supporters, binabato nila ang Congress ngayon. Dahil dyan sa confidential funds. Isa sa mga ipinambabato nila kay Martin Romualdez. Hindi sa pinagtatanggol ko si Martin na ayoko kay Martin. Pero kasi nakita ko yung kaipokritohan eh. Isa sa mga binabato nila kay Martin Romualdez ay nangako daw si Martin Romualdez dito sa mga congressmen na to ng budget para matanggalan ng confidential fund si VP Sara. Okay.
Anong panangako? Bilang House Speaker, pwede siyang mangako ng mga extra budget para sa mga proyekto ng mga congressmen, etc. etc. That's true. Ganun talaga it happens. So, ginagalit niyo yung taong bayan sa ganung anggulo. Okay, walang problema. Agree naman ako doon, mali yun eh. Pero tingnan nyo, pag si Digong ang gagawa, ang gandang idea nun. Di ba? Ano sabi? Pangakuan lang ni Digong yan. Meron akong 16 million na follower, na boto. Pangakuan lang ni Digong yung mga ibang congressmen na, sige, dadagdagan ko yung budget nyo, boto nyo akong House Speaker, ha? Isn't it the same BS that you're feeding us laban kay Martin Romualdez? See the hypocrisy. Ito yung sinasabi ko na hypocrisy. Hindi lang to double standard, mga kochero. Kaipokritohan talaga to. Really. So yung ang ipokrito yung ipinangpupunan nyo kay Martin Romualdez ay yung kapareho na gusto nyong gawin ni Digong kapag siya naging miyembro ng party list. Ano yun? Sabi ko sa inyo, ang hirap sumuporta ngayon kay Digong, hindi dahil kay Digong at kay VP, kung hindi dahil sa mga supporters niya. Nakakainis Utuan talaga Utuan, guys. Tapos, umaasa pa sila na makakakuha ka ng 16 million si Digong. Tingin nyo makakakuha pa siya ng 16 million? 16 million, generous na yun. That's extremely, extremely generous. At best, alam nyo, feeling ko mga kotsero, at best, kung tatakbo si Digong na senador, mga 7 to 10 million. 7 to 10 million. Bakit? Yung chunk ng bumoto kay Digong noong 2016, mga loyalista yon. Diyos ko. Yung bulto ng bumoto kay Digong noong 2016, hakot yon ni Senator Amy. Hindi na kayo makaka-16 million. Dahil sa pinaggagawa nyo ngayon. Sure yan. Sure yan. Hindi na kayo makaka-16 million. At best, 5. Di mo, babawasan ko pa. O let's say 50% makukuha nyo out of the 16 million. O 8 million sa inyo. But that's actually very generous pa. Majority ng bumoto kay Digong noong 2016 were loyalists. Nahatak ni Senator Amy. I would bet that's a good 50% ng boto ni Digong. Tapos yung iba, yung mga neutral na. Oo, sure ako. Ricardo Conanan. Sure ako dyan. Do the math. Maski nung surveys nung 2022 election, sino lang ang may gusto kay Bongo? 2% of the 70 million. Kaya nga umatras si Bongo, di ba? Huwag na tayong pakaano dito. Huwag na tayong magbolahan. Huwag na tayong magbolahan. It is what it is. %2% sa surveys, Christina T. Nung 2022 elections, pag nagpapa-survey, ang numero ni Bongo is always 2%.
Yun ang mga boboto sa kanya. At yun, mga kotsero, consistent yun sa lahat ng service. Kaya siya umatras. Ay, nako. Tuloy natin. Nakakatawa nga eh. Kasi sabi niya, siguro kung sabihin lang ni Digong kay sa mga congressmen na sige akong bahala sa budget nyo, boto nyo ako House Speaker ha. Gandang idea nun. Eh yun nga yung pinangsisitan nyo kay Martin ngayon eh. Nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Wala, masyado optimistic yan. Hindi Anong ka- maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pa din 16 million na uboto mo sa party list. Hindi pa tapos Hindi nila. wala ko. Ang 16 million, madami. Kaya nga. Oh, Bigla ko lang paisip sa Senado. Sige, for okay. Mike, Hmm. speaker, ng boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Kaya ng pera na i-distribute sa mga legislators, iboto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tikia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin yung, kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay Up, lalo up, na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak Wait. Ulitin natin. Ano sabi ni Tikia? Expert daw siya eh. Pakinggan natin yung salita ng expert. Ang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Talagang may framing na sila eh. Kaya siguro may Kaya siguro may merong effort. Kaya may effort na na i-frame o ipakita na yung administrasyon ay yung budol. Sa lahat ng anti-budol will be the opposition. Kaya pala nagsama na si Mocha at si Buangson. Diba? Kaya pala ganun. Now I understand. So, DDS is the new Dilawan? Ganyan na ba? Iwa-welcome ba kayo ng traditional opposition? Let's see kung makakabuo kayo ng isang partido. Ellen Palvers, salamat po sa inyong super chat. Happy New Year din po sa inyo. God bless. Tsaka kay OFW Vlog in Kuwait. Salamat po. So, that's interesting. That's interesting. Ito ay Budol. lalo na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Okay. So, ang basihan daw yung budol. Yun ang sabi ng opposition sa 2024. Ngayon 2024. Okay. Dami natin na comment agad dun sa video ni UNTV Ay, nako. Yun nga, Mami Terry I don't think i-welcome din ng mga kakamping si Digong. Although, he's 1 foot there kasi nasa PDP laban siya eh. So, 1 foot na yun. Foot in the door ba? Kaya yun. Well, balikan natin yung survey. Okay, saan yung survey? Yun. Nakiyan lang natin to. Excuse me. Rafi Tulfo, number 1. Sara Zimmerman Duterte, number 2. With 1% lang ang difference, ha? Malapit, no? Dikit na dikit. Between the two, I'm leaning towards VP Sara kasi walang choice. Ito na naman ako. Tulad nung panahon ni Digong, wala akong choice kasi kesa magdilawan ako, di kay Digong na lang.
Si Digong na lang suportahan ko. Ganun. I'm back at the same boat. Kung ito ang mangyayari sa 2028 between Raffy Tulfo and Sara Duterte, pwede ba sa lesser evil na lang? Doon na lang sa lesser evil, no? Pero sana may isa pa. Sana merong dark horse, no? Sana merong dark horse na talagang na pwedeng piliin. Kasi paano kapag si VP Sara pro-China? O di ayoko naman, wala na ako ibobotong presidente. Wala na ako ibobotong presidente pag ganun. Delikado. Sana magkaroon ng dark horse, no, sa presidential election. Yung pwedeng puntahan ng mga neutral tulad natin. Ay, nako. Sana si Gibo, si Secretary Gibo. Sana, but I think ito lang naisip ko, hindi wala akong confirmation from anyone. Wala naman ako nababalitaan tungkol sa mga ganyan-ganyan, Wala naman akong mga kaibigan na sa politika. I would think si Secretary Gibo would run for Senate sa 2025 for the most part. Assumption ko lang 'yun. Assumption ko lang 'yun. So, well, siguro kung tatakbo siyang presidente sa 2028, okay lang. Let's say manalo siyang senador, tapos tatakbo siyang presidente sa 2028, okay lang din naman 'yun kasi after, kung hindi man siya manalo, babalik na siya sa pagka-senador niya after. So, okay lang din. Pero if Secretary Gibo will gamble again kung susugal uli siya diyan, I'd vote for him. At least may option na ako kay VP Sara. Kasi alam nyo, si VP Sara kasi takot ko dito, baka mag-pro-China na naman tayo eh. Seryoso. Pati kay Senator Amy, best friends sila, di ba? So, well, mamaya magkukwento ako kung bakit. So, parang, yun lang talaga eh. So, hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig na kay VP Sara na na kumukontra siya sa China. Which is really a disappointment for me. Nadi-disappoint ako doon. Kasi when it comes to national interest, kailangan unahin mo yung interest ng bansa. And how do you do that? You do that by fighting for what is ours. Diba? Sabi nila, di ba, ipagbakbaka ka, may paggera ka doon. Nasa gera na ba? Wala pa namang gera eh. Yun yung inaano ko, yun yung inaalala ko dyan. And yun din ang worry ko kay Senator Amy. So, I don't know. Hindi ko pa alam. I'm still on the fence pagdating kay VP Sara. I'm still on the fence. I don't know yet. Hintayin ko muna yung mga statement niya na kung mag-anti-China ba siya o hindi. So, hintayin natin. Hindi ko pa alam eh. So, yun. So, I guess yung ito yung resulta ng survey. And I don't think, syempre malayo pa naman to. Matagal pa to. Hindi natin alam how this will turn out. Itong election sa 2028. Kasi 2028 ang usapan, guys eh. 2028 eh. So, di ba? Parang labo yata, no? Parang labo, di ba? So, things can still change. 2024 pa lang. May 4 years. 2024 pa lang. May 4 years pa.
So, let's hope na in that 4 years, in that span of time, things will be better. Or, or an alternative would come out. Kasi, syempre, right now, ang default choice ko si VP Sara. Kasi naman kay Rapi Tulfo. Di ba? Kasi naman kay Rafi Tulfo. Pero, sugal yun, sugal. Sugal yung kay VP Sara. Baka maulit lang yung nangyari sa admin ng tatay niya. Natawa lang ako nung sa yung sa, tawag dito? Yung sinabi ni Malutikia na all of this will be judged parang ganon base doon sa kung paano i-define ang budol. Yan. Kung sino daw yung anti-budol, yun daw yung magiging opposition. Paano pag yung opposition pala ang budol? Di ba? Inumpisahan nyo na nga sa video ng pulboron eh. Nambubudol na kayo eh. Yun, salamat. Salamat sa inyong Salamat sa inyong panonood sa ating live stream. Okay, God bless everyone and don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Okay, God bless. See you next time. Bye!